Kaya dapat mindful tayo sa mga binibitawan nating salita. Kasi once na binanggit na natin yan, hindi na natin yan maibabalik sa dati. Isa ito sa hindi mo dapat talaga sinasabi sa partner mo, yung I don't care or you do not care. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, wag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video, let's talk about mga bagay na hindi mo dapat sinasabi sa partner mo. Kasi, pwedeng ma-damage ang relasyon nyo once nasabi mo to. Number 1, you always. Yung tipong hindi ka nagkakamali at siya lang ang palaging may kasalanan. Palagi mong pinipinpoint lahat ng problema or pagkakamali sa relasyon nyo sa kanya. Sa ito sa mga salita na pwedeng maruin or masira ang relasyon nyo. Kasi ini-invalidate mo yung feelings ng partner mo kapag ginamit mo ang salitang ikaw or always, threaten sa relasyon to or insult kung sino man yung sinasabihan mo nito, especially kung yung partner mo. Madalas nagagamit mo ang salitang to sa oras na may kino-compare ka sa mga past problem na nangyari sa inyo. Sa kanya mo madalas sinisisi yung situation kahit na nakaraan na ito. Sobrang nakakasira ng tiwala ito at ng intimacy ninyong magpartner. Number 2, no one will ever love you. Instead of dapat ang sinasabi natin, you're the best person, di ba? Thank you for loving me. I love you, yung mga ganyang salita. Tapos, bigla mong masasabi sa kanya na hindi siya kamahal-mahal. Kapag nasabi mo to sa partner mo, nagkikreate ito ng imbalance sa relationship. And nagkakaroon ng struggle dun sa power ng relationship nyo that can lead frustration or anger. So maraming nakapaloob na meaning dyan sa salitang yan kahit na isang sentence lang at napakasakit ng pakiramdam ng makakatanggap niyan. Pangatlo na dapat wag na wag mong sasabihin sa partner mo, I hate you. Lalo na kung nag-express ito ng extreme hatred doon sa partner mo. Kung biruan lang naman ito, okay lang o part ng lambingan ninyo. Pero kung sa kalagitnaan ng matinding pag-aaway at sasabihin mo ito sa kanya, dadamdamin niya ng isang tao lalo na kung ito ay babae. Another thing, why can't you be more like? Or bakit hindi ka ganito? Remember, lahat tayo ay may kanya-kanyang uniqueness. So, hindi naman pwedeng yung nakita mo kay A, makikita mo rin lahat kay B. At lahat tayo ay may kanya-kanyang strength and flaws. And it's important na irespeto mo yan at tanggapin mo kung ano or kung sino yung partner mo. Comparison is like a thief of joy. Para mong ninanakawan ng kaligayahan yung partner mo once na ipinaparamdam mo sa kanya na hindi siya yung the best sa'yo. Lalo na kung comparison yan sa relationship ninyo. Another thing, you are crazy. Tapos galit na galit ka. Isa to sa mga bagay na wag mong sasabihin sa partner mo. Lalo na kung nag-aaway kayo or galit na galit ka. Kasi mararamdaman niya talaga to. Kasi once na sinabi mo sa kanya to, para mong ginajudge or hindi mo pinagkakatiwalaan, hindi mo binavalidate kung ano man yung reasoning na sinasabi niya sa'yo during a fight or discussion. Sobrang frustration yung mararamdaman ng isang tao kapag narinig niya ito galing sa'yo during the fight. Parang ipinaparamdam mo sa kanya na siya yung sinisisi mo kung ano man yung nangyayari sa sitwasyon na yun. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Another thing na dapat wag mong sasabihin, you're just like your mother or father. Yung i-bring up mo yung problematic family dynamic is not a good idea.
Kasi nakakapag-create yan ng wounds or yung sugat na dati nang gumaling. Yung feelings na yun mabubuhay uli. For example, hindi maganda yung relationship ng partner mo doon sa parents niya. Tapos yun ang gagamitin mong attack sa kanya. Sobrang negative niyan sa partner mo kasi pinaparamdam mo sa kanya na kinukumpara mo siya dun sa taong mali para sa kanya. Yan yung mga salitang hindi makakalimutan ng partner mo kahit na magbati kayo or maging okay pa yung relationship nyo. Another thing, you do not care. Alam mo, yung mga hindi magagandang salita na lumalabas sa bibig natin, maikukompare mo yan sa shell ng egg. It's impossible to rebirth anything that comes out of your mouth. Kaya dapat mindful tayo sa mga binibitawan nating salita. Kasi once na binanggit na natin yan, hindi na natin yan maibabalik sa dati. Isa ito sa hindi mo dapat talaga sinasabi sa partner mo, yung I don't care or you do not care from someone who is supposed to have your best interest at heart. Kung maririnig man niya yung mga salitang yan, hindi dapat nanggagaling sa partner niya or dun sa taong mahal niya. And last one, I don't love you anymore. Etong words na to can be devastating at magkakaroon ng napakalaki or major negative impact sa spouse mo or sa partner mo. Kasi pag binitawan mo yan, hindi lang yan ang ibig sabihin yan. Pwedeng hindi ka na naa-attract doon sa partner mo. Pwedeng ini-express mo yung extreme na pagka-hate mo doon sa partner mo. Pwede talagang masaktan ng gusto yung partner mo or ma-damage ang relationship ninyo. Kaya kahit nagalit ka sa partner mo, wag na wag mong sasabihin ang salitang yan kasi pakatatandaan niya yan at traumatize yan dun sa taong makakatanggap ng salitang yan. Guys, communication, palaging susi yan sa maayos na relasyon. Bago pa kayo dumating sa mga ganyang problema, maliit na bagay pa lang o problema sa relasyon, dapat pinag-uusapan nyo na. Kasi lahat ng bagay kapag naagapan at napag-usapan, ay nagiging maayos. Walang perfect na relationship, pero pwede ninyong agapan or pagaanin yung mga problemang dumarating sa inyo. So, meron ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mong ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!